Kasi Marcos nagka blood parasite pangatlong araw na ngayon, pero may napapansin kami sa kanya. Sobrang naninilaw na yung ano niya, balat niya. Required kasi ito siya na pasalinan ng dugo pa ikaw ay papakonfine, pero hindi naman tayo ganun kapera para bigay natin sa kanya hingal na hingal siya. Patuloy pa rin siyang nagiinom ng gamot na binibigay sa kanya ng doktor. Kawawa. 4 na taon na to sa amin mahigit, parang pamilya, kapatid, anak. Yun na yung pagturing ko sa kanya. Boss, ito lang tayo sa boss. Kung hindi na kaya, kos, hindi na kaya, pahinga na kay sa hirapan ka. Kaya yan, boss. Madampok ka lang. Luoy na kaya. Ako lang ba? Kahapon pala nag-absent ako, pinaano ko to, check up lahat ng laboratory ginawa na namin. Ito yung bayaran namin kahapon. May 10 kahapon yan, 10,700. Yun ang ano namin, nabayaran namin kahapon. And then yung mga gamot niya, dami niyang gamot. Ayan, mga gamot niya. Yan, ito yung sa laboratory niya. Ang isa talaga sa mga pinakakailangan niya, salinan siya ng dugo. Kaso wala naman kaming pera na pang salin ng dugo sa kanya, na nagagastos na medyo malaki-laki. Kasi papakonfine siya, padextrosan. Kaya siguro yun na lang yung pinakadabis namin. Kung mapapansin nyo, naninilaw na yung mata niya. Naninilaw na, pati ito sobrang dilaw na yan. Kahapon wala pa nga yan, ngayon sobrang dilaw na. So posible naapektuhan talaga yung liver niya, pero wala. Mahal man namin si Marcos, pero wala kaming magawa kung hanggang dyan na lang siya, kasi ginawa na namin yung best para sa kanya. Wala din kaming ganun kalaking pera na pagamot namin siya, may mapasalinan ng dugo. Masamasahin natin yung ulo niya. Sakit man sa pakiramdam na magkasakit yung isa sa membro mo ng pamilya, kahit hayop lang siya, pero natin tanggapin. Yan yung ginagawa ko sa kanya pag uwi ko. Masamasahin ko ulo niya, tapos punasan ko yung katawan niya. Sobrang bait talaga na aso to Kahit apakan pa to ng dalawang anak ko, ng panganay kong 3 years old saka 1 year old mahigit na bunso. Hindi magagalit yan, siya lang aalis kahit sipain pa yan na kay paluin. Marunong din yung sasakay ng motor. Sobrang layo na yung inabot namin nito, sa Angono, Rizal, Pasig. Dito lagi nasakay din dito ng motor. Kung saan kami gagala, dala-dala din namin siya. Dilaw na, sobrang dilaw na talaga. Kulang din siya sa dugo. Siguro kung ipopost ko to ngayon, kung may makakita, kung may Sa maling ayos mo ta. Maling na busog. kita na pwedeng mag-sponsor, kung kaya nilang sponsoran na ipa-hospital, ipa-confine ako, ipasalina ng dugo, much better kung ganun. Pero
wala. Okay lang yun. Tanggapin lang namin yung katotohanan. Dahil kakos. Pinapainom pala lagi namin ng tubig to. Tapos sinusubukan din namin, kumakain naman siya. Anong uli mo ta? Wala talaga. Alinis Wala tayong magawa. Hanggang doon na lang yung ano natin sa kanya pag-alaga. Hindi naman siya ng mga ayat, no? Kasi 2 araw pa talaga siya kasakit, pangatlo. Tapos lagi na namin siyang inahanginan. Yan. Kawawa. Sobrang kawawa. Ngayon na ako naka-experience din ng ganito. Hindi basta-basta mag-alaga ng aso. Kasi pag mag-alaga ka ng aso, once na magkasakit sila, kahit askal man yan o may lahi, responsibilidad mo talaga na ipagamot sila, kaya alagaan sila. Kasi parte na sila ng pamilya. Sabing ano na yun, nakakaawa man siya. Sa gabi, ano pa namin, monitor ko to, isa din doon sa mga oras hindi ko makatulog masyado. 2 gabi na. Kasi pag naiihi siya, bukas mo yung pinto namin dyan sa kwarto, dudungaw lang yan doon kahit hindi siya magsasalita. Kaya lagi kong monitor, tinitingnan. Yan si Marcos. Naghihingal-hingal siya. Kawawa ng aso. Yung resita niya, ang dami ng resita niya, kabilaan niya. Good for 28 days, pero 5 days lang muna ng ano namin, 7 days lang muna, 1 week. Kasi hindi man namin alam kung kayanin niya yung tatanggapin sa katawan niyang medisina, kaya yung gamot, kaya lang, hanggang doon na lang. Si Marcos, bigay lang to sa amin. Napakabait na aso. Yan lang.